5,000 cards dito, no, na pwede, no? So kung ako ay barangay leader, nung politiko na yon, o kumuha ka dyan sa barangay na yan ng 100 beneficiary na Puris of the Poor, ito yung candy, ano? Parang gano'n ang nangyari. Ba't di na natin i-diretso? Ba't pa natin ibibigay sa mga politiko para gamitin ito? Tulad halimbawa na ginagawa ng Pangulong Aquino ngayon. Sinasabi niya hindi siya nangangampanya. Pero dadalo siya dun sa campaign trail ng kanyang partido. At doon ay mamamahagi ng kung ano-ano. Siyempre, papasok ba yan dun sa gastusin ng mga politikong tumatakbo? Pwede nila sabihin, hindi, gastos ng gobyerno kasi natin yung presidente. Nataon lang na ano. So, ano pinag-iba? Nung panahon ng Rehimeng Gloria, pareho lang. Ang sa akin, kung seryoso ang gobyerno na ibigay itong universal healthcare na ito, ay lagyan ng budget, no? Meron talagang budget na nakalaan para naman ang inyong opisina ay hindi rin nahihirapan na kumakatok sa kada opisina ng mga mambabatas, sa mga politiko, para mag-apply kayo rito sa amin at meron kaming dinisenyo na 500 card ready for inyong availment, na kukunin din naman. Baka pwedeng maging automatic na lang, parang pagbabayad ng utang, ayon sa gusto ng mga Pilipino, bayad ka ng bayad sa mga utang na yan, hindi mo naman alam, doon na lang kunin. Okay, sagutin lang po. So, pinagkaiba po dati, every isang taon lang po ang coverage. Pero ngayon po, yung Puris of the Poor as identified by the SWD, hanggang 2016 po, sila po yung sinasagot ang pamahalaan at full subsidy na po sila. In fact, dadagdagan po to 10.5 million. Ang isa pong pinagkaiba gagawin ng PhilHealth at DSWD, ang bibigyan ng ID ay mga kababaihan para sila, kasi nakita rin po natin na marami rin pala mga kababayan natin hindi kasal, hindi na-extend yung beneficial. Pinapatabi na po natin sa mga ginang tahanan. So, yung po yung pinagkaiba. So, yung wala po sa listahan, they are considered not poor, pwede sila sumali sa voluntary. Kung sila po yung nais-bigyan ng benepisyo ng lokal na pamahalaan, sila po yung sponsoran. Pero sa rate na halos kasing taas na ng individual pay. Kasabi ko sa inyo, huwag nyo halungan ng politika eh. Ayan. Please, pakireserva. At yung time element natin po, sandali lang. Okay. Sige, pagpahingayin natin kasi siguro, maghapon, hindi natin patatayuin ngayon ito eh. Pero nilipat mo na tayo sa isang usaping bayan na alam na natin lahat, pero may mga pagbabago na nangyayari. Ano? Ito ay tungkol sa inisyatibo ng Sultanate of Sulu na muling bawiin ang kanilang isla batay sa kasaysayan, batay sa legal ng dokumento, batay sa lahat ng nakakapit na usapin na yan. No? At isa-isa na, pinapaimbitahan na ng Rehimeng Noynoy Aquino ang lahat ng pinaghihinalaan nilang sangkot at binanggit ni Edwin Garcierda ang media. Dito pumutok, kung maalala ninyo, dito pumutok yung issue at dito unang tumapak. Alam ni Dani yan, si Sultanate of Sulu Princess Jacel Kiran. At yung kopya ng mga kinuha ng mga kapatid natin sa media ay kinuha ng Malacanang, ewan ko kung sino nagbigay. At ngayon, may tamang hinala sa mass media. Kaya nga inimbitan natin ng DFA para ipaliwanag sa kanila na, binibigyan namin kayo pagkakataon pero sila ay tumanggi. Putusan pa naman ako, tignan ko na lang daw yung website nila at tignan ko yung question and answer of Q&A. Ganyan kagagawin mo na yan. Anyway, inimbitan natin si Carly Tamontaire, isang leader aktivista noong panahon ng Hapon. Hindi naman. Baka bagong Hapon. At nakasama ko siya pero hindi ko siya nakakolektive noon. Marami siyang dinaanan. Palagay ko naman nasusubaybayan natin ang kanyang buhay. Meron silang samahan. Yung Solidarity for Sovereignty. Pagkakaisa tungo sa soberenya. At meron silang pahayag ngayon tungkol pa rin sa sistemang pinaiiran ng Rehimeng Aquino at pakinggan po natin.
Kalinda, magandang umaga po at maraming salamat sa oras na ibinigay sa amin. Magandang umaga rin ka. Ayaw yata. Magandang umaga rin ka, at saka magandang umaga sa aking mga kasama dito sa mesa, at saka sa inyong lahat, at saka lahat ng mga magiging tagapagkinig dito. Magandang umaga sa ngalan ng Solidarity for Sovereignty. Mainit na pagkikipag-isa sa inyong lahat at salamat sa pagbibigay ng panahon sa amin dito. Babasahin ko muna yung aming statement na panandali and then may dadagdag lang ng additional na mga bagong developments para mabuksan natin yung tungkol sa issue ng Sabado. The two crimes of Benigno S. Aquino III in the Sabado issue. The Sabado issue brings to the fore two heavy crimes of Noynoy Aquino against the Filipino people. The first is the glaring insensitivity, indifference, ineptness in Aquino's handling of many Filipino lives that were at risk and eventually lost in Sabah. As of this count, more than 200 na ang namamatay. This is ongoing up to now. When convicted Filipinos are to be executed in foreign countries, we send special emissaries to plead for their release. But in the case of our Muslim brother Filipinos in Sabah, Aquino did not lift a hand or use the mighty and vast powers of the presidency to avoid the bloodbath which everyone saw was coming. The posture of Aquino and his men was hard, cruel, and heartless against their own brothers. The question is why, which now brings us to the second issue. BSA III, who pretends Daang Matuwid as the core of his administration, raided our Sabah claim for the assistance of Malaysia in the Bangsamoro framework, which is even unconstitutional and divisive, that included business agreements and things. This is treason. That is why Malaysia has treated our Filipino Muslim brothers in such a heavy-handed and shabby manner, because Aquino and his administration have given them divorce statement. It was even the DFA secretary who consented to have the Filipinos in Lahadaku identified as terrorists. If government leaders stab at the back the very people they are supposed to serve, is this not Daang Kamatayan as a team patay? Is BSA III repeating the betrayal that his father Ninoy did when the latter exposed Operation Manteca, which was supposed to advance the interests of the Filipino people in Sabah, but eventually led to the Japida massacre? Aquino and his cohorts should remember that the Sabah issue is no longer just about the legal claims of the Sultanate of Sulu. Recent events show that what is at stake today is more than just the proprietary rights of the Kiram family, which is understandable, justifiable, and legal, but the essence of government and its leadership. Government is of the people, by the people, and for the people. But Aquino and his officials violated this basic principle. Not one of them rose up in protection or defense of our brother Filipinos in Sabah. So what do we do with a leader like Benigno Simeon Aquino III? To our military sector, the protector of our people and the state, what is your constitutional mandate? And to our church leaders, the shepherd of the flock, co-bodies, we in the civilian sector await your decision and call. Not to act is to lose the future of our country and our people and the generations to come, and to face the nation dismembered and in shambles in the days to come. We would also like to add that as of yesterday, we have called on our reservists all over the country. Nanawagan na kami kahapon upang ang mga reservists natin ay magasin at tumulong naman para sa kapakanan ng ating sabong. Hindi natin nararamdaman ang hirap ng nangyayari sa Mindanao sa Sabah. Ipaparamdam sa